Hello po mga ka-subscriber, nandito naman po tayo sa ating video ngayong araw na ito. Mag-reaction video naman po tayo dahil sa may narinig naman tayo sa YouTube, sa mga balita po. Syempre, tayo kasi po support kay Inday Sara at sa mga Duterte. Ipapaliwanag lang po natin po mga ka-subscriber. Kukuha lang po tayo ng konting reaction sa mga ibang mga vlogger, DDS vlogger po, at saka kung sa mga stream media. Ang talakayin po natin ngayon po is tungkol po sa Bycam. Bycam po mga ka-subscriber, at saka sagaan na inano nila ni Ruha Duterte, ni Attorney Kongab, at saka dating former President Ruha Duterte. Ngayon po may kasagutan na po yan na pinapaliwanag po sila sa Supreme Court, silang apat, si BBM at saka si Romualdez at saka si Bersamin at saka si Escudero po. Anyway din, 10 days lang po mula nung February 5 hanggang February 14, hindi pa rin sila nag-comply sa Bycam report budget ng 2025. Alam niyo po mga ka-subscriber, yung kasi doon blanco po is 12 counts. Kapag mapapatunayan po yan sila po mga ka-subscriber, yung apat na yan na maano na po yan sila yung perpetua. Ibig sabihin po noon, kahit maakusahan yan sila ng perpetua o na hindi na talaga yan sila makatakbo kahit sa lokal or sa pinakamababa sa barangay official, hindi na po yan sila pwede tumakbo kailanman. Hanggang ngayon hindi pa daw sila nagsumiti ng kanilang side kung bakit may blanco yung Bycam. Pagdating doon kasi sa GAA, may na po kasi yun, may price, may budget na. Sa Bycam po is 0-0. Pagdating sa kanila sa GAA, magiging na yan doon, may budget na. 12 counts daw po yun. Ang halaga daw yun po is 244 billion peso. Imagine po ninyo ang laki. Dapat sana yung budget na yan kung ipunin or ipambayad sa utang ng Pilipinas or i-continue yung yung mga ka-subscriber, yung project ni Ruha Duterte na sana pinatuloy nila hanggang ngayon nakabuhanghang, hanggang nasisira na tuluyan. Yung floodway na doon sa Davao na pinakamalaking floodway daw po yun, hanggang ngayon kapag bumabaha po tayo dito sa Luzon kasi hindi na tugunan po ng administration ngayon. Dapat inuna po niya yun. Kasi kung inuna lang niya at pinuno yung mga bulsa niya, kawawa yung taong Pilipino, taong mamamayan na naghirap at nagdusa sa panahon ng kalamidad, talagang maraming nangamatay. Yung floodway na nasabi nila yung 200 plus million po na budget, wala na po. Hindi na nakikita kung saan napupunta.
Kaya grabe ang corruption talaga, matindi sa kasaysayan ng Pilipinas. Dito lang tangi sa Pilipinas na super corrupt. Kaya tayo bilang mga Pilipino, mamulat na tayo kung sino dapat ang iboto natin, yung taong nangungurap o yung taong may malasakit sa bayan, sa ating mga Pilipino, na hindi tayo ginugutom. Iniisip ni Roja Duterte ang Pilipino makakain sa hapagkainan na tinutulungan niya habang buhay na magtatrabaho, hindi puro ayuda-ayuda lang. Ganyan tanging kagaling si Pangulong Duterte noon. Bagkus may pandemic pa na 2 years, hindi namin nalanghap ng kahirapan noon. Kahit wala kaming trabaho, nasa bahay lang kami, nakatingga kasi bawal lumabas. Bawal lumabas. Kapag lumabas ka, huhulihin ka. Yun, si Tatay Digong lang noon ang tatak Duterte na Pangulong President noon ang nakagawa na lahat ng tao hindi nagugutom. May ayuda pa o saan pa. Kung kayo noon po ang presidente sa kasalukuyan ngayon, siguro noon talagang maraming nangamatay. Pero darating na sila. Ngayon po, mga 10-13, pwede naman unahin ka. Sundot si Madam. Padating pa mo. Unahin ko muna si Sir. Magkasabay naman kayo pag tapos na. Nandyan na lang on the way na. Ano na siya? Pagpado lang ako eh. Kasi kung okay lang. Okay naman po. Si Madam. Pagpado ka o pagpado? Kasi lang wala pa eh. 10:30 ba darating kuya? Oo nga eh. Magkano yung hot sa... 200. Hindi kasi natin sure po sir, ining darating minsan mga ano yan, response. Hindi naman natin alam ang darating talaga. Mamaya baka matapos siya. Maari sana kung whole body pagawa. Dadating. Baka mamaya matapos natin the half body, wala pa sila. May oras kasi kami nga eh. Oo. Sige. Sige, salamat. Apat. Ito yung nagdara sa akin. Dito, sir. Ayan po mga ka-subscriber. Mahirap talaga po ngayon. Ibang-iba ngayon yung presidente kaysa kasalukuyan. Ibang-iba talaga po mga ka-subscriber. Maraming naghirap ngayon dahil tumataas na yung bilihin. Amak mo mga ka-subscriber, yung ako dito kahit dito nga sa amin, massage ko to. Kahit sabihin ng client, gusto ko sana magpamassage kaso lang wala ng budget. Pambili na lang ng pagkain namin. Diba? Nakakatats. Kaya piliin talaga natin po mga ka-subscriber yung magaling, mag-isip na mga yung presidente na hindi lang sarili niyang inintindi,
kundi pati mga mamamayan, may taong bayan. Kasi ang taong bayan kapag yan na po ang mabigyan ninyo ng kasayahan at kaligayahan, makapagtrabaho habang buhay. Tinatanaw po ninyo ng utang na loob. Kaya si Tatay Digong maraming nagmamahal sa kanya. Kahit saan po kayo sa sulok ng Pilipinas o kaya sa buong mundo, ang sigaw po ng taong bayan, Duterte. Ganon po yun. Ang sarap pakinggan at tingnan kapag siya'y nag-i-speech. Ang mga tao hindi talaga natutulog, hindi inaantok, bagkus nakapokus sa kanya, nakatulala, iniisip talaga niya yung sana si Tatay Digong hindi na to bumaba sa pwesto niya. Dapat forever na siya dyan sa pwesto. Kung siya lang tanging iniisip niya yung kasakiman, maaari siya ang umupo doon kasi utos yun ng mga taong bayan, hindi yung pagkasarili lang niya. Yan po mga kasubscriber. Bago kayo manood ng video ko, mag-like kayo, mag-comments, mag-subscriber po kayo sa akin YouTube channel po para po tayo ma-monetize na tayo na makaabot na ng 1K subscriber at saka 4,000 watch hour na binibigay ni YouTube sa atin. I-share po ninyo to para kumalat sa mga tao kasi alam nyo po mga ka-subscriber, marami ding mga tao na hindi naniniwala sa mga Duterte kasi na-influencean sila ng mga nanonood sa TV lang na hindi totoo, mga bias na mga news na hindi totoo talaga na mga binabalita, na yung sa kanila binabalita is alam mo naman ngayon ang administration talagang makapangyarihan. Kapag ikaw talagang hahawakan ka sa liig. Ito lang ang ipabalita sa kanila para maniniwala yung mga taong bayan na walang mga cellphone sa social media kundi sa TV lang po sila. Yung mga balita sa TV, sa mga radyo na hindi tunay na magbabalita, hindi talaga tapat sila, mga bias. Dito lang kayo mapanood sa mga social media po. Kasi yung sa mga YouTube, dyan lang po yung ang mga katotohanan lamang po. Kasi yung mga yung mga manok po natin, mga gusto o hindi. Kasi choice po natin yan kung sino talaga ang inaanuhan natin. Tinutulungan, sinusuportahan yung totoong tao na naglingkod ng tapat sa ating bayan at maraming natatanaw na kaniyang mga projects na ginagawa noong kasalukuyan at saka si Ruha Duterte lang po yun. Si Ruha Duterte lang tangi ang nakabigay ng malaking projects dito sa bansang Pilipinas na marami talaga siyang ginawa na hindi lang puro kurakot. Kasi kung tutuusin talaga po mga ka-subscriber, kung gusto lang niya mangurakot noon pa noong presidente siya. Kaso lang,
hindi niya ginawa yun kasi nakukonsensya siya sa sentimo na nakawin niya kasi ang iniisip lang niya is pera po to ng taong bayan, hindi ko to pera. Diba? Yun ang tanging prinsipyo ng ating Pangulo. Yun tanging ang prinsipyo niya na ayaw niya magnakaw ng kaban ng bayan. Kasi iniisip niya, pera yan ng taong bayan, hindi yan pera ko. Kaya, bawal tayo kumain ng masasarap. Kasi hindi natin yan pera. Ganyan po ang prinsipyo ni Roa Duterte. Pagkatapos, sasabihin ninyo is yung mga Duterte is magnanakaw. Anong apelido ni Roa Duterte? Di ba Duterte? Si Sara Duterte, yung mga anak niya mga Duterte. Siyempre, inaano lang po ninyo. O ngayon, pumunta na naman tayo sa sinasabi natin. Kung hindi sana kayo nangungurap sa ating bayan, bakit sinampahan kayo ng kaso sa Ombudsman at sa Supreme Court? Aber, sagutin ninyo yung tanong ko, mga kasubscriber. Di ba dahil kung wala naman kayong ebidensya o sapat na ebidensya, basihan na nagnanakaw kayo, sila ba ni Attorney Ungab or Roa Duterte, magsaya sila ng panahon para i-consult yung natuklasan nila tungkol sa BICAM? Yung dating speaker yan ni Roa Duterte, si Pantaleon Alvarez po. Alam niya yan kasi speaker siya dati ni Duterte, kaya lahat ng mga BICAM alam niya yan. Bakit ngayon kung wala kayong ebidensya ay kung hindi kayo nagnakaw ng pondo ng kaban ng bayan, bakit ang petition ng within 10 days, bakit hindi ninyo sinagot? Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nagko-comply kung anong dapat ipapaliwanag ninyo dyan. Bakit giblangko ninyo? Pagpunta sa GAA, may mga crisis na. Hamak mo, 241 billion. Dapat kung ibayad yan sa utang ng Pilipinas, okay sana, napunta lang sa mga bulsa ninyo lahat. Hindi naman yan gagawin ng isang tao kung di lahat kayo dyan sa House of Representatives. Lahat. Hindi naman lahat kasi mayroon naman na talagang ni Duterte kaalyado na never talaga tumanggap at pumirma. Sa ano pa lang dyan, sa permahan lang, may involved na din dyan. Imposible naman na walang involved na pera dyan sa permahan. Siyempre kapag ikay pinangakuan ng malaking pera, pipirma ka na lang. Ganon yan po mga kasubscriber. Kapag ikay attorney, kung walang sapat na ebidensya, kung hindi malaki o matibay na ebidensya, hindi yan isusulong nila. Kasi mga attorney yan. Yung naghain ng impeachment ni Inday Sara para parang kwanan lang, takpan yung BICAM. Ang bilis nila magperma kahit walang sapat na mga ebidensya.
kahit sabihin ampaw lang ang ebidensya, ngayon naghanap sila, nagkakalat sila ng ebidensya ni Sarah para idagdag doon sa impeachment. Doon sa pagpasa pa lang ninyo kung anong pinasa ninyong ebidensya, yun na, wag na ninyong patungan kasi ano yun sinumiti na ninyo, nakalagda na kayo dyan. Ikaw, kapag nag-impeach ka sa isang tao, sabihin doon sa ano na yan, bakit karapat dapat mo mag-impeach kay Sarah? Oo, i-impeach ko yan. Ano ang ebidensya mo? Bakit i-impeach? Ito po yun ang ebidensya ko. Titingnan yan